Pasok ka sa radar ko, pumasok ka sa radar ko, no? Nung parang nabanggit ka nung pandemic to kasagsagan nito nila nila price tag. Okay. Parang may nabanggit, di ko sure pero pagkakaalala ko ikaw yung binanggit na may beef kayo ni price tag. Totoo ba yun? Hindi. Ewan ko sa mundo niya siguro. Sa mundo nila meron. Pero sa akin, hindi totoo. Hindi na kasi ako na-update Hindi ko na siya nasubaybayan Okay. Kasi biglang pumasok naman yung tirahan ni Flo G tsaka ni Six Threat. Pwede yung mga tao lang din ang lalo nilang pinaliyab-liyab yun. Oh. Hinipe lang ng hinipe. Pero wala pala talaga. Okay, si price tag Kung sisilipin mo yung mundo ko, kumakain lang ako ng ice cream, naliligo ako dyan sa swimming pool namin dyan sa bahay. Alam mo yun, hindi ko siya, iba yung mundo kong ginagalawan ko tuloy. Like, akala ng mga tao nasa loob ako ng rap game, mga gano'n. Hindi, iba yung mga friends ko. O iba yung algorithm ko pag tinignan mo tol sa Instagram, wala kang makikita anything about rap dun talaga? Wala. O pakita ko sa iyo yung Instagram ko mamaya. Makikita mo, malalaman mo, hindi talaga to siya. More on yan, learning. Hindi, boxing, comedy, ganyan. Boxing, comedy, ganyan. Yung mga ganun, tol. Malayo ko. Kaya minsan, yung mga balita na galing sa mundo ng rap, nakakarating na lang sa akin yan pag kinikwentuhan ako ng mga tao. Hindi ko talaga siya masyadong nasisilip. Yun. Kaya wala akong, kaya minsan sabihin, may beef daw kayo dito. Talaga ba? Ayos Parang, meron pala. Baka sarap-sarap ng buhay ko dito Okay. So, paano kaya nagyari yun? Ganun. Siguro dahil pausbong ka nun, maingay ka nun, matunog ka na nun. Alam mo, magandang strategy yun, tol. Kunyari, gusto mong umingay pangalan mo, di awayin mo ako. Diba? Ididikit mo yung pangalan mo. Gusto mong magkaroon ingay pangalan mo, yun nga lang. Hindi na kita gusto. Diba? Yun yung kapalit mo. Sad life din yun. Correct. Baka may business pa tayong magawa in the future na mas malaki pa sa kikitain mo sa pambabasyakin. Sayang. Maraming mga ganung rapper tol na parang sa imagination nila may beef. May beef kami. Well, besides sila na yung problema na nila yun. Kumbaga, negative energy nga yun kung iisipin mo. Iniisip kang kung may ka-beef ka, negative energy yan Correct. Okay, kung yan ang gusto mong feeling na mayroon kang ka-beef, edi sige, gampanan mo yan. Basta ako dito, chill ka lang. Nagbo-backstroke ako sa indoor swimming pool ko. Chill lang ako Importante dito. sa yung inner peace, no? Oo, talaga. Saan mo yan nakuha? Nagme-meditate ka ba? Hindi, tol. Okay. Pero parang, kasi, di ba, iniisip ng mga tao, ang meditation is kailangan umupo ka doon, nakapikit yung mata mo, parang nerd ka doon na ganun. Pero may active meditation na Pero tinatawag. kahit maglalakad ka, parang, basta nasa ngayon ka, para sa akin meditation siya, kung In the nasa now. ngayon ka. Correct. Parang ngayon, nagpa-podcast tayo, wala akong iniisip na problema ko sa bahay, o problema ko sa future. Ang ko ngayon, natatamaan ako ng aircon, ng lamig ng aircon, may mic ako, may magandang usapan dito, nasa magandang neighborhood kami. Yun, para sa akin, parang meditation na. Kasi nasa ngayon di ba? Correct. Having beef, gaano ba siya ka-importante sa career ng tao, sa rap, sa music, or sa mga, parang ito, kay Jay-Z, kay Nas, kay Kanye, kay Drake, sa Osay, sa Olga, kay Tupac, kay Nabigi. Actually, lahat ng beef na yun naging, alam mo yun, binoost lahat ng nila lahat ng career nila sa tingin mo gaano ka-importante ang beef sa isang negosyo or rap or kung ano man? Yung ibang beef malamang dyan, parang sinadya. Di ba? Parang pwede nga iba dyan, di talaga magkaaway. Sinadya nila para sa pera. Right? Okay, business is business. Di ba? Parang ganun. Yung iba naman dyan, totoo talaga na magkaaway sila. Pero, kung importante, depende sa sitwasyon. Okay. Depende sa rapper, depende sa gusto mong mangyari. Sa side ko, medyo hindi importante sa side ko. Parang hindi ko kailangan makipag-beef para maka-make money ako. Yung ibang rapper naman, kailangan nilang gawin yun para makakuha sila ng attention at makapag-make money. So, hindi ko rin sinasabing mali sila. Kung yun ang way nila, yun ang way nila. Di ba? Pero para sa akin, hindi ko siya kailangan. Pero sa tingin may beef sa'yo na hindi ko na banggitin kung sino man or kung ano man. Banggitin mo. Nag-trending. May time na nag-trending yung beef nyo ni Price, di ba? Para sa'yo, ano yung dating nyo? Kasi trending yan kumbaga may mga na-post pa sa Cyberflex, nagkaroon ng million views. Ano dating sa'yo nun? Actually, before sa podcast na to, na-invite na rin ako sa isang podcast at tinanong rin ako about dyan. At okay, ulitin ko lang yung sagot ko. Tol, lahat ng rappers na sa tingin nila may beef kami, imaginary beef lang nila yun.
wala akong ka-beef. Pero sila, pwedeng iniisip nilang ka-beef nila ako. Right? Pero ako, hindi. Wala akong ka-beef. Yes mo, yung ibang rappers, tol, kaya ko sinasabing imaginary beef nila yon kasi pwede talagang totoong iniisip niyang may beef kami. Pwedeng, let's say, kunyari, yung lyrics ko, right? Feeling nila sila yung pinariringgan ko. If the shoe fits yun eh. If the shoe parang fits, ganun siya. Parang ganun. Yan, ba't ka nasaktan? May nagtanong na sa akin ng ganyan eh, na, itong lyrics mo ba para kay ganito to, para kay ganyan yan? Hindi wala akong ginaganyan. Dahil una tol, malayo ang mundo ko sa mga rappers na to. So para sa akin, bakit walang sense para magka-beef? I guess mo, walang ganun. Pwede silang gumawa ng storya para magka-beef kami para siguro sa career nila o ano man. Ewan ko kung anong rason nila. Yung iba naman mafe-feel good lang sila, masabi lang na magka-beef kami. 'Di ba? Pero sa side ko, hindi ako mapaproud dun sa side ko. 'Di ba? Para sa akin, sila kaya nilang sabihin na ka-beef ko si Koy Koy. Nakakaano pa sa kanila 'yon, right? Pero sa akin, hindi ako magiging proud na masabi, ka-beef ko si ganyan. Parang lugi ako tuloy. Luging-lugi talaga ako sa side ko. Kaya hindi ako nagpa-participate. Kung makikipag-participate ako sa mga beef, either yung kapantay ko siguro yung mas angat sa akin, yun pwede ako mag-participate. Diba? Pero yung mga hindi ko ka-level. Below you. Hindi yan. Ayoko. Wala akong, kumbaga, sila ang panalo eh. I guess mo, kung papatulan ko, lahat ng mga yon, sila ang panalo. Wala akong napatulan ni isa talaga. Hindi ko nga nakikita talaga yun sila tuli. Hindi ko sila nakikita sa yung mga timeline kung ganyan. Kasi hindi rin mo nag-scroll sa Facebook talaga eh. Minsan gaganon ako sa Facebook bilang pipigilan ko yung sarili ko, hindi, wag tayo mag-scroll dyan. Sa Instagram ko naman, pag nakikita mo yun, puro boxing lang dun eh, tsaka comedy. Wala akong nakikita mga rap game, mga ganyan. Hindi ko nakikita yung mga yan. Iba na yung algorithm mo. Iba talaga. Kaya malayo sila kaya para sa akin. Kaya ngayon sinasabi na, totoo ba, ka-beef mo si ganyan? Hindi ko alam. Tsaka yung mga ibang rappers, yung mga point na sinasabi ko nga, gusto nilang ka-beef nila ako, di ba? Parang sa akin, you wish na magka-beef tayo. Parang swerte mo kung ako ang ka-beef mo. Swerte mo kung pinatulan ka ba? Kung papatulan kita, ang swerte mo talaga, di ba? Alam ko yun eh. Alam ko yung ano ko dun eh. Kaya hindi ako papatol. Salamat. Okay din talaga yung bagsak. Cut muna tayo. We're gonna Koy, we're back. Yes, sir. Buti nga natanong mo yung mga beef tol eh. Dahil ano rin eh. Hindi nila narinig ng mga tao yung side kong yun eh. Dahil di nga ako sumasagot pabalik, di ba? And this is your time sa mga podcast to actually share your side. Maganda rin eh. Pwede. Kahit hindi ko i-share eh. Nagkataon lang na tinanong niya eh. Ako para sa akin, hindi ko rin naman gustong i-share yung side ko. Parang ganun. Before the podcast, actually tinatanong ko naman to sa mga iba't ibang artists. Parang, may gusto ka bang pag-usapan? May bawal ka bang pag-usapan? Yan na kasi yung una eh. Tapos parang meron talaga na nagsasabi, wag na to. Kasi siguro kasira. Kaya bilib ako sa mga nagsasabi na hindi, tanong mo lahat ng gusto mong tanong. Which is isa siya dun sa nag-ano nun. Yeah. Actually, parang yung alam mo tol, sobrang daming lumalabas na kwento sa akin sa social media na malayo talaga sa katotohanan. Sobrang dami. Ganun. Kaya doon ko rin na-realize na ganyan siguro ang laro sa social media. Maraming hindi totoo dyan. Kaya tuwing may nakikita akong something sa social media, hindi ka daw naniniwala eh. Kasi naranasan ko siya na nangyari sa akin na may nangyaring hindi totoo talaga. Dati nga iniisip ko pa yun, yung before pa ako pumasok sa ganitong game, iniisip ko paano pag may lumabas na kwento na hindi ko gusto at naniniwala ang lahat. Ano kaya mararamdaman ko nun? Naapektuhan ka sa ganun naman. Pero yung nangyari nga sa akin, hindi pala ganun ka parang basta siguro pag secure ka sa sarili mo, parang hindi siya big deal sa'yo. Pero pag yung insecure ka na tao, parang focus ka ngayon dun. Kasi yung mga kwentong lumalabas sa akin, malulubha talaga eh. Hindi mo totoo to, parang ganun. So niniwala lahat ng tao. Nakapagbasa ka pa rin ng mga comments, ng bad comments, good comments. Gusto ko yun, lagi ako nagbabasa ng ano. Kasi most loved nga eh. Most loved nga eh. Anong dating sa'yo na, uy, ganyan, negative. Actually, tol, gusto ko talagang binabasa siya. Yung mga babae ko, yun hindi sila mahilig. Pero pinapabasa ko sa kanila. Para sa kanya, hindi, basahin mo yan para magmanhid ka sa mga ganyan. Kasi yung mga babae, medyo maano sa ganyan eh, naapektuhan agad sila. Pero yung mga babae ko, sanay na. Sila naman, sa mga babae ko, para sa kanila, ang tinitingnan na lang nila, ilan ang nag-comment. Yun. Ilan. Hindi na importante, positive ba? Pareho lang naman yan. Ilan ang nag-comment. Pero ako, binabasa ko talaga lahat. Sa YouTube ko, lahat binabasa ko talaga yan. Ganun. Pero sa mga pages ng iba, hindi na ako nakakarating. Pero yung sa akin, binabasa ko yan. May tanong ako. Ito medyo sensitibo to. Yeah, let's go. I think lang naman, no?
Pumutok kasi nung nakaraang taon nata yan or 2 years ago, no? About kay Price. Okay. Okay lang ba? Tanong Kahit ko. anong itanong mo, tol. Paano ba talaga yung punot dulo ng beef na nabuo? Or pinalala lang ng tao talaga? Kasi maraming gustong Alam mo, tol, in general to, lahat ng rappers na sa tingin nila may beef kami, imaginary beef nila yun. Lahat sila, tol. Kumbaga para sa akin, like, may beef tayo, gago, you wish. Diba? Swerte mo naman. Swerte mo naman beef tayo, di ba? Diba? Parang ganun tingin ko, like, hindi ko like, malayo masyado ang mundo ko sa mundo nila, tol. Ganun. Lahat to, in general to, wala akong inaanong isa. Pero lahat ganun talaga. Kasi iba, nagkiklaim-claim na may beef. Iba gusto mag-start ng beef sa akin. May mga ganung rappers eh. Gusto nila mag-start. Which is, okay din naman pagdating sa marketing side. Kasi nakakuha silang attention talaga. Kasi nagkakapera pa nga sila. Minsan sinabi ko sa... pera talaga yun. Oo, sinabi ko sa mga lyrics ko yun na diss mo ko para sikat ka. Parang alam ko may ganun ako sinabing lyrics ko. Ay, medyo smart move yun eh. Smart na hindi kasi bandang huli ako yung kaano mo, di ba? Parang ganun. So, kung gusto mo makakuha ng attention, i-diss mo ko, parang ganun. Pero, yung iba nga, magta-try sila mag-start ng beef sa akin. Pero para sa akin, hindi ko nga kilala yung tao. Diba? Yung may mga ganung rapper na magto-talk shit sila sa akin sa internet, hindi nga tayo nakapag-usap ng more than 10 minutes eh. Parang yun, like, at lalo yung mga bago, may mga bagong ganun na mag-start sila ng beef sa akin. Hindi ko pa sila nakita sa personal. Kung isipin mo, paano ayaw mo kung hindi mo pa nakita sa personal? Like, saka di mo naman kilala. Diba? Sa Amerika maraming ganun, di ba, na rapper na kahit wala naman talaga kayong beef, para lang sa business sa pera. strategy. Pwede siya. Ako binibigay ko sa kanila. Kunyari may ganung way, yung rapper, ganung gusto niyang daanan na way. Business strategy, walang problema sa akin dahil unang-una, hindi naman makaka-apekto sa pera ko eh. Pero Pera mo yan, laro, pera ko yun. Ha? pero maduming laro yun. Well, ang game ay madumi rin naman. Bandang huli, kahit saang laro ka boxing, basketball, lagi may dumi. Politics, lagi may dumi dyan. Lalo na ang rap game. Madumi talaga. Maraming supot sa loob ng rap game. Eh. Madumi talaga yan. Alam mo yun? So, gets ko na yun. Ang laro ay madumi talaga. Kahit saang laro naman eh. Di ba? Okay na yun. Gusto lang sa akin So, yun. masasabi natin, wala talagang beef. Wala naman. Tao Wala na akong nagpalala. ka-beef. Wala akong ka-beef. Pwedeng sila. Iniisip nila, ka-beef nila ako. Okay na yun, nakaka-feel good sa kanila, pwede rin, di ba? Parang masabi, ka-beef ko si Koy Koy. Nakaka-proud yun. Ako hindi ako mapaproud eh. Di ba? Kunyari sabihin ko, ka-beef kita. Ina, nakaka-proud dun, lugi ako eh. Masyado akong lugi, tol. Tol, marami sa mga rappers na to na gusto nila akong ka-beef. Una, hindi nga nila ako afford ka-beef eh. Hindi nila ako afford ka-beef. No. Magkaiba tayo ng level, alam mo yun, yung magkaiba ng level, hindi. In generalize to Lahat, basically lahat. Maraming mga rapper na may ayaw sa akin eh. Gets ko na eh. Gets ko talagang ganun eh. Nakikita ako talaga sana sa mga tingin nila. Nakikita mo yun, alam mo yun. Sa appear nila pa nga lang, nalalaman ko na eh. May mga ganun eh kasi ipapakilala sa akin. Kaya magtatagputag mo kami sa personal, papakilala sa akin. Alam mo naman yung shake hands nila na ayaw agad nila sa'yo, makakutuba mo yun. Gagawin lang. Sagad, no? May irap pa. Irap? Parang kang babae. What a bitch, di ba? Parang ganun. Parang may irap pa. Like, what the fuck? Baka may energy siyang dala-dala na mararamdaman mo din yun eh kung ayaw sa'yo ng isang tao eh. At sa tingin ko normal lang din yun kasi ganun talaga eh. Meron talagang taong hindi mo ka-vibes eh. Hindi mo maiiwasan yun eh. Pero para sa akin, tol, kung ayaw yung isa't isa, tanggapin nyo lang na ayaw yung isa't isa at huwag kayong magtagpo ng landas na lang. Huwag tayong mag-usap. Parang may kanta si 50 Cent na ganun ata eh. Parang, you don't like me, I don't like you, it's not likely, we'll ever be friends. Why pretend? Parang ganun. So, ba't tayo mag-pretend na gusto natin isa? Ay, ganun no? Kahit di mo naman Tanggapin kilala, pero ayaw nyo sa isa't isa, no? Parang ganun. Yeah, at okay lang yun. Okay lang yun. Kaysa naman sa gusto natin ng isa't isa, nakakapagod rin yun. Maganda nga yung may iba, hindi mo na i-deal sila eh. Okay, ayaw natin isa-isa. Basta yun ang sa tingin ko, pag ayaw yung isa't isa, klaruhin nyo lang ayaw isa't isa. Parang dati, tol, meron akong actually, tol, yung mga totoong ka-beef ko sa streets talaga, mga non-rappers, yung mga totoong nakaka-beef ko talaga, na itong mga taong to, masasabi kong kaya nilang pumatay. Ganun na klase yung mga level. Hindi yung kayang pumatay sa lyrics lang, sa bars. Hindi na yung rap game to Hindi na rap game to. Yun ang mga nakaka-beef ko sa totoong buhay. So isang beses parang nagtagpulandas namin na itong isang ka-beef ko, di ba? Yung kinlaro ko talaga sa kanya sa araw na yun na, tanggapin na natin. Ayaw mo ko, ayaw dun kita. Wala natin kailangang pag-usapan. Tapos na to. Huwag natin magpansinan. That's it. Ganun. Hindi na kayo nagpangabot.
parang ganun yung mangyayari kasi hinarang yung kotse namin, ganyan. Bumaba ka dyan, mga ganun shit, ganyan. Tapos binuksan ko yung pinto, ganun-ganunan, di ba, syempre. Tapos salita lang siya ng salita. Yun, parang sabi ko lang, yo, ayaw mo ko, ayaw din kita, that's it, wala tayong kailangan pag-usapan. Tapos yun, mula nun, after nun, di mo, naging mas mapayapa tuloy, mas naging mapayapa akong buhay ko, naging mapayapa rin buhay niya. Di natin gustong isa't isa. Tingin ko naman mas gusto niya rin yun. Tanga siya kung ipipilit niya pa. Diba? Na ano? Yung gusto niya na magkapisikalan ba, i-level up pa yung away niyo, diba? Magkapisikalan. Pares na kayo mag-benefit dun, walang gulong nangyari. Hindi madedelay Lugi nga rin ako dun pa nagkapisikalan kami dahil sipin mo kukwento niyo yun. May pangalan ka na ng time na. Gagawin, may pangalan na talaga ako. Like, may pangalan na talaga. Recently lang yun, tol. Ako lugi sa kwentong yun. Mabidyoan ka pa, diba? Oo, magbibidyoan pa ako. Siya yung sikat nun di ba? Parang gano'n. Kaya minsan, tol, kaya ngayon nga kaya minsan parang ayoko makipag-participate sa mga beef. Kasi lugi ako sila ang masyadong, nasa kanila ang makaka-benefit sa side nila lahat Ako wala Diba? So, kailangan ko lang lumayo na lang dyan. Kung may makikipag-beef sa akin na mas mataas sa akin, Yung pwede. Pwede, laruin kita, diba? Tingnan natin. May masasabi ka bang rapper na mas mataas sa'yo sa Pinas? Magandang question yun, pero depende. Hindi natin lang pwedeng sa pera mas mataas siya. Pwedeng sa buhay mas mataas siya. Hindi ko alam Parang bato-bato, para sa akin, parang bato-bato topic lang Laging pwedeng may tumalo sa'yo ba, diba? Parang iikot lang siya. Parang pwedeng mas magaling ako sabihin dito. na natin sa career, mas fame, mas mayaman sa'yo, ganun. Masasabi mo bang siya yung rapper na pag binif ka, worth it balikan? O i-beef din pabalik ng game, ng rap game? Meron ba? Hindi ako sure, tol. Hindi ko na, parang yun lang, hindi sumagi sa isip ko pa. So wala. Na medyo nabigla ako sa tanong mo. Wala akong ngayon na parang papatulan ko kunyari makipag-beef sa akin. At kahit nga siguro mas mataas sa akin, hindi ko pa rin parang hindi ko game yun Hindi ko game na makipag-beef ng gano'n. Wala ka pa nagawang diss track sa buong karir mo, rap career? Wala pa. Wala yung Tol, ang swerte naman nila. Susulatan ko sila ng tula, ng poem. Hindi kasi, Gagawa ko ng poem. Isipin mo yung effort kong yun, gagawa ka ng tula. Isipin mo yung mga rappers na yun na gumawa ng kanta para sa akin. Ang sweet nga nila, tol Ang sweet nila. Ginawa nila ako ng tula. Di ba? Ng poem, time and effort sila sa akin. Sweet sila sa totoo lang. Kasi, Koy, may sumabog na video rin, nag-viral din na yung 2 lines na sinulat mo na yun, parang patama daw dun sa isang rapper nga. Na yung, ano ba yun, merong bars pero broke ka pa rin. But parang kinuha nila yun, tapos parang tinira mo daw kasi yung isang rapper. Like I said, tol, imaginary beef nila yun. So ikaw, wala kang purpose dun talaga sa lyrics yun. Wala kang tinitira. In general lang siya. Wala. Ano? Mga tao nag-decide. Yung mga nasa comment section, yun din, may imaginary scenario din yung mga yun Yung mga taong yun, meron na silang mga kwento, ginanon na ganyan. Patama to kayo, Di mo alam yung nangyayari, parang ganun. Pero, gets ko rin naman yung larong yon. Parang kunyari, let's say, sa basketball, di ba? Parang tayong mga nanonood, meron rin tayong mga senaryong naiisip natin. Siguro ayaw ni Steph Curry kay ganito. Ganyan. Yes mo, may mga ganung senaryo. Oo, nakakaisip din tayo ng ganun So gets ko rin na, yun lang ang laro, may audience talaga na ganun na. Ang malungkot lang dyan, pag yung artist, nadadala sila dun sa comment section, napagalaw sila ng comment section. Para kunyari, sinasabi ng comment section, may beef kayo ni ganito at napaniwala yung artist. Yun ang malungkot dun dahil bumaba ka dun sa level ng audience imbis na ikaw nga si basketball player Hindi ka naman dapat nakikinig dun sa nagbubuo at pumapalakpak sa'yo di ba? Natatangahan ka dun pag gagawin. Basta para sa akin kumbaga, hindi niya sinunod yung structure ng game. May ganung game talaga nagpapatakbo ng laro, naglalaro at nanonood ng laro. May ganun lagi yun Hindi kaya ayaw ka na niyan from the start o talaga may hate na siya tapos na-boost na lang ng tao? Pwede rin. Basta ako hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Problema niya na yun. Kung may mga rapper na ayaw sa akin, problema na nila yun. Isipin mo tol, nga yun medyo virus nga yun kasi ayaw mo ako. So parang virus sa loob yun. Isipin, parang negative energy siya, di ba? Totoo yan. At least wala ako nun. Kumbaga nagtatanim siya sa sarili niya ng may negative ganun. energy. Pwede ka pang magkasakit nga dun Negative energy. Sa puso, di ba? Well, not my problem, di ba? Hindi ko problema yun. At hindi ko trabaho na makipag-beef sa ibang tao. Hindi ko trabaho. Ang trabaho ko lang maging amazing. Yun lang ang trabaho talaga. Yun lang ang doon lang ako nabubuhay talaga sa pagiging amazing ko Hindi ko trabaho. Papangat sa negosyo nun, no? Alin? Pag may kaaway. Kasi di mo na siya pwede bentahan Minus customer na agad siya, di ba?
Yeah, pwede rin. Sabagay, parang dati rin nung bata-bata pa ako, kaya ayaw kong sumali ng mga gang. Kasi pag sumali ako dito, hindi ko na mapapatayan ng ending tong kabilang gang. Di mo na magiging tropa din Instant yun. kaaway ka na. Wala na. Cancel Oo, ka parang na gano'n. agad sa Nagpapa-ending ako nung dati. Kaya, shit, hindi ako sali. Nauso-uso dati sa amin yun, yung mga gano'n. kanila. Hindi ako sasali dyan. Plus, iniisip ko kasi, pero kung sumali ako ng gang, di ba? Kanina paaway ka. Ngayon, kaaway ko na ngayon yun. Puta, wala akong kinalaman dun eh. Parang, what the fuck? Nanahimik ako dito eh, di ba? Oh, parang fuck. Oh, liliit yung mundo ko. Parang gano'n, hindi ko siya... Pag hindi ka tumulong, awayin ka naman ng tropa mo, di ba? Oo, sabagay, gano'n, di ba? Minsan kasalanan mo. Di ba? Parang sa akin, ay, kasalanan mo naman yun. Yung mapapasuntukan patuloy tayo. Parang gano'n, di ba? Ito na, prize pupunta na tayo kay Bugoy. Ito na yung What's up? sa mga ano natin. Syempre, sa mga hindi nakakaalam na podcast na rin natin si Bugoy, napag-usapan na rin to yung mga ganitong baga. Message ko si Louie na nabasa ko rin yung mga comments dun sa ano ni Bugoy. Kunin natin yung side ni Price. Kasi both sides dapat maintindihan yan eh. Hindi naman pwedeng ito lang maniwala ka kasi bias ka dito. Ito, gusto natin na malaman, what do you think na nag-start ng beef na to or kung ano man matawag natin dito? Hidwaan or kung ano man. It's not a beef for me. Meron lang akong issue sa kanya. Okay. And tingin ko may issue lang sa akin noon. And then parang, syempre, parang nabaliktad lang ako at the same time. Kasi wala naman akong problema talaga sa kanya. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba, idol ko siya. Okay. Bumili akong t-shirt, alam ko yung mga kanta niya. Siya rin yung nag-mentor sa akin one time na parang, kasi dati cameraman siya ni Don G sa music video, siya yung nagka-camera, yung mga ganun-ganun stuff like that. And yeah, I respect him as an artist. Like, idol ko nga siya eh. Yun nga, bumili nga akong t-shirt niya eh. Nasa akin pa nga yun hanggang ngayon eh. Damit na yun sa kabilang bahay. Yeah. Bakit kaya nag-start ko lahat? Ayon sa perspective. Una, yung video namin sa I think black market yun eh. May ginagawa na ako nun sa career ko and then pumabattle ako. And then lumabas yung parang magkano budget mo. Oo. So sa akin, nakita ko yung page, kilala ko yung naggawa ng page na connected sa kanya. Tapos sa akin parang paano nakuha nitong taon to yung video na sila Kika o si Bugoy. Ewan ko kung sino nagvi-video. Sila na nagvi-video, kumalat yung video na yun. Na para sa akin, it's a total disrespect for me. Yung at that time na nalabas yung video na yun, yung nangyayari rin yung video na yun, medyo disrespectful ba talaga yung bagsak sa'yo? Oo naman. Kasi tropa kayo at that time, 'di ba? Disrespectful, hindi to hahaba kung parang kasi alam ko yung number niya eh. Tumawag o nag-text ako sa kanya na ba't mo naman nilabas yun? Ba't mo naman nilabas yun? Gagi mapapahiya ako eh. Okay. Alam mo naman bumabattle ako, pwedeng i-ano sa akin yan Angle eh. din yun. Ma-i-angulo sa akin yan. Tapos alam mo naman may pangalan na rin ako noong time na yun. So hindi naman niya ako sinasagot, wala kaming chance para mag-usap. So ayun, yun yung time na yun na parang okay. Tapos sakto, kontrabida time. Noon yung mga lumalabas yun, kumakalat. So anong gusto nilang isipin? Iisipin ko na parang kinalat lang ng ibang tao yun, na hindi yun sinasadya. So come on bro. Kung sinasabi mong parehas tayo kung lumaki ka ng kalye, kung ikaw lumaki ka ng kalye, ako lumaki ako ng kalye. Alam ko kung tinatarantado ko o hindi. Right? Yun yung unang video na nag-spark lang. Spark mo na yan Spark Parang lang naman. medyo pasimula pa lang eh. Kumbaga hindi mo pa siya tinake sobrang laki at that time. Hindi. Kasi kunyari ikaw, parang gawin ko sa'yo yun, magkausap tayo, hindi mo alam binibidyohan na pala kita na tinatarantado kita. Ano mararamdaman mo bro? Pero syempre sa akin, it depends on you. It depends kung paano ka, kung ikaw kaya mo i-take na parang wala lang. Syempre ayaw mo ng issue. Sa akin kasi iba eh. Alam mo, gaya nga na sinabi ko kanina, lumaki ako sa lugar kung saan pag tinarantado ako, tatarantaduhin ko din. Or dahil magkaibigan kami o magkakilala kami, gusto ko na magkaroon ng opportunity mag-usap kami kung bakit mo ginawa yun bro. Alam mo, gaya nakakabastos yun. Walang opportunity na gano'n o hindi man lang ako sinagot sa mga tawag o message ko. That's the reason why nangyari to. Medyo simula lang yun. Siguro medyo binash off mo na konti yun eh. Pero feeling ko may sumunod pa. Meron pa talaga. May sumunod dun sa pangyayari na yun ngayon. Hindi kayo masyado nag-usap dun after. Wala nang nag-usap. Wala nang parang resolution. Tama ba? Wala resolution. Tapos, ano yung sumunod na nagtulak? Sumagot ka ba nito at that time? Nag-post ka ba? Hindi. Kasi magkakilala tayo eh. Tatanungin muna kita. Personally muna, oo. So ayun, pagkatapos nun, wala na akong mahinging sagot sa'yo. Medyo bad trip ako kasi hanggang dun pa lang. Strike one. Okay. Pero I respect you. Kasi idol nga, idol. Yeah. At wala namang gumanon sa akin eh.
Kasi idol ko nga sila. Wala namang gumanon. Kasi mga idol ko sila, Mike Cosa, sila Glaco. O sino man na nakakausap ko, na nakakasama ko, walang gumanon sa akin. Yeah. Ano yung sumunod na nagpa-trigger palalo? Yung nag-post siya na yung week na Pinoy, magpapalit ng relihiyon para lang sa babae. At yun, ilang araw lang yun yung nagpa-bautismo ako sa Iglesia ni Cristo. Right? So, na-post yun eh. Actually, medyo trending din yun eh. Trending yun. Na ako yung ako lang naman yung at that time na gumawa nun. At ano yung kita, bro? Isang sample lang. Bago magkaroon ng kung i-deny man o sabihin na hindi naman ako yun. Okay. Lumaki ka kalye, di ba? Lumaki ka sa streets, lumaki ka sa... Skater kasi ako. Skater yung ano namin. That's streets, bro. Hindi naman ibig sabihin nun kailangan mo maging gang shit. No, you're from the streets. Lumaki kang kalye. At tanongin kita, pag may podcast ba na katulad mong gumagawa at sabihin na ano ba yan, nagiinuman? Okay. Tapos parang mga lasing mag-podcast tapos ang pangit ng mic, pangit pa ng camera. Ano isipin mo? Sino yun? Kasi kakalabas lang. Sagutin mo ako, sino yun? Kakalabas lang ng video. 3 days lang may nag-post ng gano'n. Sagutin mo ako, sino yun? May isip mo agad na ikaw yun or ako yun or kung ano. May isip mo ba o alam mo na ikaw yun? Sagutin mo ako. Honestly, price up. Pwede kong isipin yun. Pwede kong isipin as ganun. Siguro, kung paano ko nalang i-take. Masyado ka mabait. Alam mo sa sarili mo na ikaw yun. Kasi ako lang naglabas ng ganun. Okay, yun na. Sasagutin kita. Malamang ako yun. Diba? Sino niloloko nila? Ako yun. Diba? Kasi yun nga eh, bilang ikaw. Pero bilang ako, hindi ako mabait eh pag tinatarantado ako eh. Alam kong ako yan. Sino pa ba naging ganyan? Okay, sige. Hindi na ako yan. Nagkamali ka lang. Binangga mo pa rin prinsipyo ko kung anong ginagawa ko. Bakit mo babanggain yung prinsipyo ko? Bakit mo nasabihin niya na hindi mo alam kung sino sasagasaan mo? Yun yung pagkakamali minsan ng tao. Okay. Hindi nila alam kung sino binabangga o sinasagasaan nila sa mga sinasabi nila because of this fucking social media. Sa social media, kaya mo mambully. Pero pag personal, hindi mo kaya yung panindigan. Maniwala kayo sa akin. Wala naman ng gagangster sa harap-harap talaga. Wala. Lahat. Kalokohan yan. Ito sabi ko sa'yo, gaya nga sabi ko sa'yo, pakiramdam mo ba pag may nagganon na ibang nagpa-podcast din, umiinom pa kayo ng patron ng pangit-pangit ng pangit ng mic mo. Hindi mo mararamdaman na ikaw yon. Kalokohan, ikaw yon. Dahil ikaw lang yung gumanon noon after 3 or 4 days ago. Ganun din yung span yung time na yon. Kung di ako nagkakamali Pero kahit 1 week or 2 weeks, ako lang yung gumawa nun. Okay, hindi man ako yun, nagkamali ka man. Nasagasaan mo ako. Wow. Prinsipyo mo yun eh. Prinsipyo mo yan. We need to talk. Kasi una-una may you have a issue. May issue ka sa akin. May issue ka sa akin. So sa akin lang, hindi yun ano eh. Syempre, social media. Gagawa daw ng hype. Gumagawa ako ng hype. Ano sinasabi? Yung you wish and everything. Ano ba yung ano yung sagot mo doon pala nung nag-tweet na yun? Tweet yun, di ba? Ano yung sagot mo doon? May mga sagot ako. Ano yung rebat mo? May mga post din ako. Kasi ako man yun o hindi, binasag mo yung prinsipyo ko. Eto lang Ang kahinaan ng mga siraulo, tarantado, gago na alam nila na may mga pinatunayan sila sa buhay nila na hindi na dapat sabihin sa iba. Ang kahinaan namin lahat, pare-parehas babae. Matik yan. Walang masama magmahal. Nagmahal kami. Ginawa namin lahat yun para sa babae. At wala na kaming pakialam kung anong sasabihin ng iba. Lahat ng mga tarantadong nakilala ko, nakasama ko, nangulungan, ganito trabaho, lahat. Pag nagmahal sila ng asawa nila, ng babae, karelasyon nila, 100% mahal nila. Kung ang prinsipyo mo is bitch lang lahat ng mga babae or babae mo lang sila, magkaiba tayo ng prinsipyo. Iba angas ko, iba angas ng ibang tao. Iba angas mo. Kung ako, maangas ako, pero pagdating sa babae, pagdating sa nanay ko, kung paano ko respetuhin yung nanay ko, kung sino man karelasyon ko, ganun ko rin respetuhin. Hindi ako perfectong karelasyon, may mga away, may mga sitwasyon ng ganyan. Kasi sa nanay ko, nag-aaway din kami. Nagkakasigawan din kami ng nanay ko. So kung paano ko nire-reflect, kung paano ko tratuhin yung babae, ganun ko din nire-reflect kung paano ko tratuhin yung nanay ko. Kung gaano ko kamahal yung nanay ko, ganun ko rin ka. Kasi ganun ako pinalaki na naturingan ko nanay. So tatanungin kita, nagkaroon ka ng nanay, alam mo yung ibig ko sabihin. Kung ginawa ko man yun para sa babae, labas ka na dun.
At kung hindi man ako yung tinutukoy mo, hindi mo para sabihin yun kasi may mga ibang gumagawa niyan. At hindi mo alam, baka mas ibang gagong gumawa niyan na ma-offend sa'yo, tapos may gawin sa'yo, tapos sa social media, kaya mong iharap yan, pero sa totoong personal na buhay, hindi mo kayang iharap yan, magkakaproblema ka. Nag-try ka ba mag-reach out sa kanya? Nag-try ako mag-reach out sa kanya kaso tinago siya sa kotse. Ay, munti ka na magkita. Parang ganun. Pumunta ako doon, hindi dahil kahit kung kanino, kundi para makausap siya. Okay. Tapos hindi na... Tinago siya sa kotse, yung sinabi sa akin ng mga tao doon. Marami nakakita nun. Hindi ako pwede magsinungaling. May mga witness doon, may mga tao doon, tumahimik, dumating. Wala nga nagpa-picture sa akin, imposible yun eh. Ibig sabihin, may tension na nangyayari, merong tao doon, alam mo yun? Up until now ba, Price? Parang wala namang Okay. resolution, wala pang kung ano man pwede mangyari, makausap. Hindi, kasi eto mali eh. Binaliktad ako eh. Dumating sa point na, gaya nga nasabi ko, kung hype lang to, maraming mas sikat na rapper na pwede kong tirahin. Ulitin ko Kung sinasabi man ng iba at niya na kung hype lang to para sa hype, para pagkakitaan, maraming mas sikat sa kanya, maraming mas kredibilidad kaysa sa kanya na gawin ko yon. At para gagawin ko siya, idol ko siya. Hindi ko kayang basusin yung tao na nirespeto ko, pinakinggan ko, binilhan ko ng t-shirt, kung ano man, na tiningala ko, na para basusin ko. Hindi ako ganong klaseng tao. Para saan? Pero kung babaliktarin mo ako na para saan lang yan, para nakakalimutan mo may sinabi ka. At hindi ko makakalimutan yun. From that fucking video na magkano budget mo, binasos mo ako doon. And pangalawa, weak na Pinoy, magpapapalit ng reliyon para lang sa babae. Ako nga, hindi ko pinakailaman kung anong meron. Yung ibig ko sabihin, hindi mo kasi pwedeng pakailaman yung mga ganong bagay eh. 'Di ba? Kung gusto, if you have an issue with me, sabihin mo yung ibang bagay. Ako na lang tirahin mo, mas hindi ko papapansinin yan. Pero when it comes to religion and to fucking girl, yung minamahal ko, mag-ibang usapan na yun. At yung time na yun, nawalan pa ako ng anak. O, diba? Hindi ko sinabi sa kahit kanino to. Nawalan ako ng anak nung time na yun. Okay. Ngayon, alam mo na kung saan nanggagaling yung galit ko. Sa stress ng babae, yung bakit nag-post ng ganyan. Oo, kasi nadala rin siya. Kalampagan, 'di ba? Kalampagan dito, kalampagan ng message doon. Bakit ganito sinasabi? 'Di ba? So tanungin mo sa akin kung hindi alam ng lahat ng tao to. Pero gaano kalala yung parang nawalan kami dahil sa stress, may mga ganitong issue. Pwede mong i-deny lahat, pero hindi lahat tanga. Uulitin ko, kung lumaki kang kalsada, lumaki rin akong kalsada. Alam ko kung tinatarantado ko o hindi. Pero uulitin ko, ibang social media sa totoong buhay. Nakita ko rin to, Price. Actually, kasi friend namin si 'di ba? Na nag-pregnant nga siya. Tapos parang hindi pala siya natuloy. Hindi ko na masyado pinakailaman kasi yung ganung bagay. Nagulat din ako na may ganun pala. Pero grabe yung nakikita namin kung sino man nakita natin kung saan nanggagaling yung galit. Siguro galit or galit. Umabot siya sa galit. Sana maintindihan ng iba. Ngayon na hindi ko kailangan intindihin ako eh. Kasi kahit ano sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit ano sabihin nila na parang ganito, ganyan. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila maiintindihan to. Kasi it's fucking social media. May masabi pa rin eh. Exactly. Okay. Hindi nila maiintindihan to. Pero napaka-personal sa akin nun. Nag-grow out. Nag-live ka eh. May time na nag-live ka na medyo feeling ko nag-die down na nga actually. Pero si other guy, si Bugoy, parang minsan nababanggit sa mga iba't ibang podcast. Kaya sa podcast ko nabanggit din. Hindi ko alam kung ano pa rin, ng steer pa rin ng beef or ano. Tapos bigla ka nag-live. Yung may time na uminom ka. Bakit? Ba't napag-decidean mo bigla na bro, tinan mo naman kung paano kung hindi samsara yan, price tag yung pag-uusapan. Okay. Hindi ba yun scripted? Ako nagiging totoo lang ako. Ito ang ayaw kasi sa Pilipinas eh. Para sa akin hindi ba yun scripted na parang paulit-ulit? Kasi ako hindi ko kayang alam mo yun, hindi yung magmamaang-maangan ako na hindi ko alam yan. Kalokohan yun, pre. Wala akong tinarantadong tao na hindi ako tinatarantado. Pag minahal ako, binigyan ako ng respeto, binibigyan ako ng respeto. Pag ako binigyan ako ng respeto, kailangan mas mababa ako eh. Yun ang turo sa akin ng mga nagturo sa akin eh. Kung gaano kababa yung tao ko mausap sa'yo, mas mababa ka.
Kung lumuhod siya sa'yo, dapat nakahalik ka na sa lupa. Ganun ka kababa dapat. Kasi kung paano magpakumbaba sa'yo yung tao, mas mababa ka. Ibig sabihin nung nire-respeto ka niya, ibigay mo yung respeto din sa kanya. So ako, hindi ako bastos. Pero pag binasos mo ako, ibang usapan yun. Di ba sabi ko nga galing ako sa concrete jungle na kung saan nananakit ako at nasasaktan ako, ibig sabihin, hindi ako pumapayag na ako lang yung masasaktan o matatarantado o maagrabyado. So, sa bagay na to, it's not a beef. May issue lang kami. It's not a beef. Pero, paano mo mapapanindigan yung issue na yan na sinimulan mo kung kaya mong baliktarin na wala kang ginawa? Ha? Parang ang nambubuli ka. Tapos pag kukutongan ka, bigla kang magmamangmangan sa bintana, biglang hindi ka lalaban. Wala akong ginawa talaga dyan. Iba yun. Mas gugustuhin ko pa nga yung mas lalaban sa'yo Pag may ginawa talaga sa'yo kaysa yung parang pamumukain ka niya na wala talaga siyang ginawa sa'yo. Mas nakakaano yun. Kasi alam ko naman tama rin yung sinabi sa akin ng ibang tao na clickbait ka, Price. May mga nagsasabi nga ng gano'n na sana hindi mo na lang pinatulan. Di ba? Ibig sabihin, alam mo yung issue. Bakit ko pinatulan? Ibig sabihin, nagsimula siya. Huwag niyo ikakato. Alam mo na, sinimulan niya. Pinatulan ko lang. At yun yung pagkakamali ko. Dapat tinarabaho ko na lang sa pamamaraan na dapat kung anong kailangan kong gawin. Sakali na lang uusapang lalaki sa lalaki. Kaso hindi siya lumalabas sa lalaki. Ilang beses na nagkakailagan At wala akong pakialam sa mga fans na sasabihin nila na parang lasing ka na naman, mahawi ka na naman. Come on. May mga tao dyan na talagang hindi nagsasalita pero alam nila ibig ko sabihin. Price is na share mo yung side mo, pero is there any way or parang paano pag kunwari resolution na magkaayos or kung ganon may siguro magkaayos hindi na para perahin pa o siguro kung tumatanda na rin naman na tayo Pero gusto ko lang na-share ko na lang yung side ko na parang once na may tinarantado ka, huwag kang magmaang-maangan na wala kang ginawa, 'di ba? Kasi hindi sa social media umiikot ang mundo para man-troll ka ng tao Kasi pag may mga kayang lumaban sa'yo ng hindi wala sa computer o sa cellphone. At ako, hinangaan kita, mas matanda. Hinangaan ko siya, mas matanda sa akin. Pero, alam niya kung sino ako Alam niya kung saan ako nagsimula Diba? Actually, sa akin, kung yan yung pinoportray niya, wala akong problema, wala akong issue sa kanya biglang dati, ganito ka. Kaya nga kita idol kasi mapayapa ka and all of a sudden, you look like a gangster and you look like a mafia. Like, bro, dog. Nakita mo kung paano namin tinatrabaho noon nung bata pa ako, kung paano kami maghawak ng kung ano-ano man. And all of a sudden, you wanna be like me? Hell no! You're fucking old, man! Like, fucking old! You don't do that shit! You don't need to do that shit! Dapat nga, from gangsta to kurbata ka na ginagawa ko, like, Louis Vuitton and shit, like that. Parang nabanggit mo nga kanina, parang gusto mo na talaga mag full on business Parang tapos na tong rap na to. Last album, Barcode 3. Barcode 3, Passion Price. Ano pero, sa akin naman, pero, props sa kanya kasi, he's one of the greatest rapper sa Pilipinas kahit, kahit yung ABCD na rhyme scheme niya. Masabi ko naman na nagkapangalan talaga siya and he's a fucking legend. And yun nga, matagal na siya sa industry at yun yung tinitingala ko sa kanya, like pagiging relevant niya. Man, sa akin kung walang problema, walang ganito 'Di ba kaya kong ibigay yung credit sa mga tao. Where it's due. Tapos si Price parang isipin mo may galit na nararamdaman but you still give props where it's due. Kumbaga may props siya, madami siyang na siguro na Oo naman bro. Oo naman kasi hindi nga pwedeng maging one-sided Like yung minsan pag yung mga opinion, kahit yung opinion niya na parang nagiging one-sided sa mga bagay-bagay. Yung may napanood ako about bars. Bakit yung mga rapper na to? Ito, example. Bakit yung mga rapper na yun nagbabars-bars pa? Isa lang din naman yan and dami nagbabars. Paano kung may nasagasaan ka dun? Alam mo nagbabars din ako. Kung hindi mo kayang gawin, wag mo na lang pakialaman. 'Di ba? Kung may mga babae, kung may mga lalaking loyal, wag mo na lang pakialaman. Ganun kami pinalaki. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung
gusto mo mangyari sa buhay mo at ganun din yung gagawin ng ibang tao. Even sa mga motivational thoughts mo, sa mga motivation na sinasabi mo, hindi lahat ng tao ikaw. Kahit pa may magbayad sa'yo na sabihin mo na tuturuan kita ng game, hell no! Ang game sa buhay ay pagkakamali ng tao. At pag ilang beses ka magkakamali, dun ka mananalo sa pagkakamali mo. Kung magbabayad ka, ayun yung pagkakamali mo. Kasi malalaman mo na putang na ba't ako nagbayad, hindi naman din ako nanalo, so natalo ako sa bagay na yon at hahanapin ko kung paano ako mananalo. At dun ka mananalo pag hinanap mo sa sarili mo kung paano kayo maman. Right? Kasi struggles will cost. Oh. Ano mo yun? Education mo na yun. Wisdom mo na yun eh. Sabi nga ng mga bilyonaryo na usap to bilyonaryo na mga kaibigan ko, na mga boss ko. Ang tawag sa problema, diploma. Okay. Okay? Alam mo, kasabihan ng mga bilyonaryo yan. Pag natalo ka sa negosyo, ang tawag doon, diploma. Kasi ilang beses ako natalo eh. Hindi nyo ba napansin lahat ng pinanggit ko dito, struggles ko? Kasi bakit ko papakita yung pinanalo ko? Di mas marami nagalit. Gusto mo makamotivate? Pakita mo lahat ng talo mo. Kasi pag pinakita mo lahat ng talo mo sa buhay, mas marirealize ng mga tao kung paano ka nanalo. Ibig sabihin nun, kung ilang beses ka natalo't nadapa, ibig sabihin nun, kung silang nanunood na konti pa lang yung pagkakamali na sa buhay, pwede silang manalo. Diba? Ang ganda example yan. Rags to riches talaga. Mismo. Hindi naman, galing ako sa wala eh. Diba? So, ayun. So, yun yung sinasabi ko na parang, hindi, iba eh. Magkaiba talaga pagka lumay kang kalye sa hindi. Pero props kay Frank. So, ayun nga. Talking about beef, tol. Pag-usapan natin si Bugoy na Koy-Koy. Kasi, tol, alam mo yung segment ko na Ask Me Anything. Halos lahat ng tanong doon puro about beef natin kay Bugoy, beef mo kay Bugoy, ganyan. Kasi ako, tol, personally, ang sinasagot ko lang sa kanila, yung alam kong sagutin. Tama? Pero kasi, tol, kahit tayong personal na dalawa, nag-uusap tayo. Tol, sa tingin mo ba, saan humuhugot si Bugoy ng putang inang mga trip niya? Kasi ako hindi ko alam kung bakit bigla siya nagkaganon. Ay, ikaw ba alam mo? Siguro ang iniisip ng mga ibang, ayoko sagutin to kasi baka sabihin, cloud chaser, alam mo yun, ang labo eh. Cloud chaser, paano? Parang gusto kong sabihin paano ako Saan banda? Okay. So, mismo, saan banda? Diba? Kumbaga minsan, pero tol, let's do this once and for all. Kasi ngayon technically, ngayon ka lang magsasalita tungkol dito eh. Diba? Okay, sige. Pwede, si Bugoy ay inspirasyon kong tao. Alam mo yan, bumibili ako ng t-shirt ni Bugoy, bumili ako ng album ni Bugoy na Koy-Koy. Sobrang positive ng tao. Yung panahon na makitid ang utak ko sa gang, si Bugoy ang nagsasabi na gumawa ako ng album. Lagi niya ako kinukulit na kailangan gumawa ng mixtape price. Mismo. Pangalawa, iwasan mo ang gang. Kasi hindi ka niyan habang buhay, hindi ka habang buhay mabubuhay diyan. And nakikinig ako sa kanya ng mga time na yon kung anong kailangan kong gawin sa career ko. And masasabi ko yung mga time na yon, yung Bugoy na Koy-Koy na gusto ko at paborito ko na iniidolo ko is yun yung sobrang positibong Bugoy na Koy-Koy na gusto ko. Mismo. Sobrang shit, ang galing ako gumawa ng kanta. Mismo. Yung flavor niya sa music is paiba-iba eh. Meron siyang chill type, meron siya yung tungkol sa pera, meron siya yung pampag-good vibes talaga na kahit anong init ng ulo mo, pag pinakinggan mo siya nun, mawawala lahat ng init ng ulo mo. Mismo. I mean, dumating lang yung time na nagkita kami and then syempre kinamusta ko siya. Tapos alam ko yung video nung magkano budget mo. Alam ko yun. Alam ko yun na nasabi ko yun na naka-video ganito, ganyan, nagbibiroan kami. And then, nagulat na lang ako, bakit dumating yung panahon na kailangan kumalat yun? Example, ikaw, nagbo-vlog, siya, parang vlogger na siya nun eh. Okay. Ikaw, magkaibigan tayo, tapos medyo tinitingala mo ako. Kasi as a artist, as a nauna, as a magaling na artist. Tapos kinausap mo about collab na naka-video tayo, tapos sinabi ko sa'yo magkano budget mo. Tatawa ka. Oo. Makikipagkulitan ka. Kasi magkaibigan tayo eh. Point na kailangan mo siyang ilabas, tapos parang hindi naman natin alam sa mga page, alam mo yun, or sa Instagram, or sa Twitter. Parang, come on man, parang ganun ba yung tingin mo sa akin para na alam mo mag-hype pag sinabi mong, kasi ganun ka, yung tingin ng mga tao sa akin, mataas ang ego ko, tapos ginanon mo ako, tapos parang pwedeng maging hype, nilabas mo yun para mapahiya ako. Kasi kahit sinong kaibigan mo, hindi matutuwa sa
nangyari nun. Or kung kahit sinong tumitingala sa'yo, hindi gusto yung ginawa mo. Nangyari, oo. So, hindi naman kami nagkikita or hindi ko naman siya pwedeng saktan ng mga time na yun kasi na-confuse ako, bakit mo ginawa yun? Kasi tinext ko pa siya nun eh. Tol, bakit mo naman ginawa sa akin yun? Hindi siya nag-reply. Ang ginawa ko na lang is, dinis ko siya. Okay. Yung time na hindi kasi ako makapenetrate nun eh. Matagal kong kinimkim yun na, hindi kita mababalikan ngayon kasi nasa flip top ako. Wala akong album katulad mo, hindi ko kaya kasi may fanbase ka na rin sa music at hihintayin ko yung time na magawa ko yung album ko. And then yung nagawa ko yung album ko at naisip ko siya, binalikan ko lang. Titignan ko kung anong reaction niya. Pero hindi ibig sabihin nun, magkakasakitan tayo o may ganung kalalang sama ng loob akong ginawa sa'yo. Kasi feeling ko na basos mo ako, babasusin kita dito. Kasi gusto ko malaman kung talagang gusto mong testingin. Kasi kahit, besh, kilala niya ako eh. Mismo. Kilala niya tayo eh. Diba? Kung ano yung kinakanta niya, yun tayo nun eh. Yung panahon na magulo buhay natin. Nagulat na lang tayo, biglang yung mafia, may mafia na, may nagulat din ako, may mga tattoo na siya, gangster na siya. Yo, parang ganun yung ano. Wala akong ibig sabihin na pangit yun, tol, kasi good yun. Si Bugoy na Koy ngayon, isa sa pinakamagaling na artist ngayon, maraming, alam mo yun, maraming fans. Kaya siguro ang tingin ng ibang tao yung nangyari yun is yung iba sinasabi nila hi, yung iba sinasabi nila ganyan. Hindi. May reason eh kung ba't nangyari yun eh, may rason. So, para sa akin siguro, ewan ko kung misunderstanding ba o ewan ko eh. Ewan ko Para sa akin kasi Besh, alam mong si Boogie ay mas naging dikit ko talaga kasi parehas kaming nasa Maynila that time, 'di ba? So, para sa akin, ako ayoko na lang kasi wala naman siyang personal na shit sa akin sa totoo lang. So, ayoko na lang magsalita kasi marami akong pwedeng sabihin pero bilang respeto kay Bugoy, hindi ko sasabihin, alam mo 'yon. Sa katunayan nga, mga kasalut, si Price Tag, ang kauna-unahang kaburatan niyan sa totoo lang, alam ng lahat, si Ives Fresco kasi parehas silang nasa La Union. Ilang beses kong inaawat si Price. Kasi ito makulit tong gagong to eh. Tol, wag mo nang pansinin si Ives, wag mo nang galawin si Ives, ganyan. Kasi tol, tropa ko si Bugoy at under ni Bugoy si Ives. Tama. So, ang pinupunto ko, ganun ko pinoprotektahan yung relasyon namin ni Bugoy dati. Tapos, nung mga nangyari na yung mga shit na yan, nagkita-kita pa tayo sa Gio. Naalala mo? Yeah. The more the merrier. Magkasama sila ni Ives saka ni Bugoy. So sabi ko, parang, okay na pala eh. Wala na palang problema eh. Diba? All good na eh. Diba? So, tas biglang, after ng ilang linggo na naman. Okay na yun kasi alam mo kung ano nangyari, diba? Hindi natin pwede sabihin dito. Alam mo kung ano ginawa ko nun, kaya naging okay na. So, at kung talagang pang-personalan talaga sila o pang-anuan talaga, dapat babawi ka dun pag ginawa sa'yo yun. Pero hindi na nangyari. So, okay na, good na. Wag na natin i-open yun. At for the sake na lang ng mga hindi naman alam ng mga tao. So, wag na lang natin sabihin sa kanila. Oo. So, tumalo na lang tayo itong yung recent na mga nangyari at nagsimula na naman siya. Kasi nung sinabi mong dinis mo siya sa album niya, low-key dumidis na rin siya sa'yo eh. Tama? And marami, narinig ko. Pero okay lang sa akin. Prior to that, pumipitik-pitik na siya eh. Bago mo siya i-diss eh. Alam mo yun? Tapos hanggang ginawa niya ng solo version niya yung dating kanta namin na ganun pa rin. Sinolo niya yun. Tama? At doon ka, may mga binitawan siya sa'yo doon. So, eto na. Tas biglang nagkaroon ng issue about changing religion. Tama? Para sa akin kasi, Besh, ang religion, dalawa yan ang religion at politika, yung mga sarili-sarili nyong opinion dyan at paniniwala ay hindi nyo dapat pinag-uusapan at wala dapat nakikialam. Mismo. Kasi politika at religion, yan yung mga bagay na dapat iniiwasan sa kahit anong klaseng larangan at bagay. Pero bumanat siya ng i-quote ko to, nang sinabi niyang weak na Pinoy ang nagpalit ng relihiyon para sa isang babae. 'Di ba? Doon na tayo nagsimulang umusok yung mga tenga natin noon, tol, kasi alam nating that time kakapalit mo lang ng religion. Tama? So hanggang nagkaroon na ng
hamunan sa URCC. Sabi ko, sige, hamunin mo kung papalag, ganyan. Kasi alam naman natin na wala naman talaga silang kayang gawin, tol. 'Di ba? Doon lang tayo, real talk lang to, mamen, 'di ba? Sabi mo nga. So, ang point ko lang, wala akong pakialam, wala na tayong pakialam doon sa image o character na gusto niyang i-build para sa sarili niya. Pero ang nakakapagtaka lang, bakit all of a sudden ginagamit mo yung mga bagay na yan, especially sa'yo, kay Bryce? Sa akin kasi sign of weakness para sa akin. Pero at the same time, dun sa ginagamitan mo talaga mabuburat eh. Kasi, pre, wala kang pakialam kung nagpapalit ako ng relihiyon? O kung sabihin mo man hindi para sa akin yan, pero napaka-eksakto naman ng pangyayari. Parang naman tayong pinanganak kahapon, di ba? Pero para sa akin, personal na yan. So, ibig sabihin, pinipersonal mo ako. Mismo. Diba? Okay, so, anong mali kung nagpapalit ako ng relihiyon para sa mahal ko? Diba? So, tama pala namang babae ka ng dalawang babae. So, mas okay pala yon o mas, alam mo yun, pare, may mga kailangan kasi dadating ka talaga sa bagay na may maturity ka na sa buhay or may pinipili ka na ginagawa mo na kung alam mo kung saan ka makakabuti or kung alam mo na para sa iyo at kung hindi man, wala nang pakialam yung mga tao doon. Mm-hmm. Pero as long as wala kang ginagawang masama, bakit hindi, di ba? Gawin mo. Pero isipin mo na lang kung anong impluwensya ang mabibigay ko sa bagay na nagawa kong yun. Mm-hmm. Kung kaya kong magpapalit ng relihiyon para sa mahal ko, is sabihin mo sa akin kung saan banda yung masama doon. Tama. Ilaban mo yung prinsipyo mo na dapat 2 asawa o 3 asawa. Magulat ka, makabuntis ka ng isa dyan, babae anak mo. Papayagan mo ba 3 asawa ng lalaki? Or maging kabit siya? Come on, man. Doon tayo sa realidad. Hindi tayo perfecto. Mm-hmm. Hindi tayo mababait lahat na tao. Pero minsan, kung iisipin mo na mabuti, kailangan nasa tama yung desisyon mo o pinaglalaban mo. Totoo. Diba? So, at saka, mga ganung bagay, kung totoong nagagawa yun o ginagawa mo yun, mm-hmm. Secret yun, bish. Secret yun. Hindi mo sinasabi. Hindi mo sinasabi yun. Hindi. Totoo naman kasi. Di ba? Mismo. Para kailan mo nakita na sinabi nila Gerald Anderson o nila Aga Mulak na pogi sila o may mga ganun sila. Hindi nila sasabihin yun. Mismo. Diba? So, sa akin lang, siguro, na yung ego ko doon. And natalo ako ron. Mali ako doon, nagalit ako. Kasi para makita siya o mahanap siya. Mm-hmm. Gets mo? Mm-hmm. So, para kausapin siya, ano ba talaga gusto mo palabasin? Kung rap game tayo. Pero sa ginawa mong yan, medyo iba na yan eh. So, syempre, adi dyan na yung mga fans niya na magsasabi na parang, wala, panis ka pa din. Panis ka. Paano? Saang banda? Pero tol, saang banda? Pero no shit, no? Ang galing diba? Kung paano... alam mo paano ko sinabing saan banda na panis ako o ano, hindi naman sa para makipag pagalingan ako sa kanya o alam mo yun, hindi na dapat. Kasi underground pa rin naman ako ngayon eh. No manager, wala akong ginawang kanta na para pang mainstream, pero ang tingin ng tao sa akin mainstream. Kasalanan ko ba yun? Hindi ko kasalanan yun. Award winning ako, hindi ko kasalanan yun. At to the point na ako yung literal, isa ako sa mga rapper na galing sa hirap, galing sa wala. Na ngayon paldo na. Literal. Hindi naman ako anak ng mayaman, hindi naman ako lumaki sa abroad, hindi naman ako nakakondo. O sino ba? Squat. Parang may sinasabi squatter ako. Hindi, sinasabi ko lang. Kung realidad lang, hindi, sinasabi ko lang, di ba? So, sa akin, hindi ako doon nainis ako doon yung parang natamaan yung ego ko nung pinersonal na ako. Bakit mo ako pinepersonal, di ba? Pwede naman natin pag-usapan to ng personal o magkausap tayo. Kaso walang chance, hindi nagkaroon ng chance eh. Pero, nagkaroon ng bulong-bulungan noong nakaraan. Hindi ko nasasabihin kung saan at kung ano dahil medyo personal din yon. Pero nagkaroon ng parang pagkakataon na pumunta ka sa isang lugar at biglang may nagsabi sa'yo, nandyan sila Bugoy. Nandun bigla sa sasakyan. Ayaw bumaba. Totoo ba yun, tol? Yung time na yan, tinawag ako.
hindi ko pwedeng sabihin yung scenario kung bakit. Wag na. May kaibigan, sabi nga lang nila, na nandoon siya. Pupunta daw. And then sabi ko, sige sama ako. Gusto ko lang hindi naman siguro para may pag-away. Gusto ko lang kumprontahin lalaki sa lalaki. Anong problema? Anong gusto mo mangyari? Kung bakit sobrang personal na? Kung hip-hop to hip-hop lang. Diba? So sanay din naman ako sa flip top yung personalan, ganito, ganyan. Which is, pero yung kasi magkaharap kayo eh. Magka-problema ka, kausapin mo siya mamaya backstage eh. Magkikita kayo eh. Pwede nyo pag-usapan. Pero this time, parang gusto ko lang malaman. Kasi nung time na yun, pre, yung kaputukan ng kontrabida, bigla rin kumalat ulit yung sa mga page nila na alam ko eh. Kumalat yung parang magkano budget mo. Sabi ko, di ba parang grabe naman yung timing na parang sakto naman na kailangan. So may pinapalabas talaga tong taon to. Di ba? Sa akin okay na yun eh, isang beses kumalat. Pero bakit sakto hindi ko naman pwede sabihin yung prime ko, pero yung time na sunod-sunod yung gigs, ako lagi yung pinapatutong sa streets or parang dumating na sa point na parang nakita ko nga ulit yun kumakalat. Parang seryoso? Yan talaga kailangan yung gawin? O yan talaga kailangan gawin kung sino man nagpapakalat yan. And then yung time na nga yan, mabalik natin yung pumunta ako. And then, nararamdaman ko nandun siya. Umiikot-ikot lang ako para wala lang. Siguro, umiikot-ikot lang sa paligid. And then maraming tao nun eh. And then pag alis namin, may nagsabi sa akin na bumaba siya. Sa ibang sasakyan. And piniem nga ako nun to. Dito tol, ibang sasakyan ni ganito yung gamit. Saka siya lumabas yung pag-alis niyo. And yung time na yun, alam mo kung ano nasa isip ko. Tatalo ako dun. Besh, alam mo, pagkatao natin, tsaka lahat tayo. Chris Delano, Don Pau, ako, Don G, si Rambo, Bone, Abunay. Hindi tayo, alam natin pare-parehas na ang kahinaan natin pag pumitik tayo. So, yung time na yun pumitik ako, na hindi, alam mo yun, magaling din siya eh. Alam niya, kasi kilala niya rin tayo. Pero in a way na, nakipaggera ako sa parang gumera ako sa social media na hindi ko gusto. Alam mo yun, yung parang, yung time na yun na pumunta ako, hindi niya ako naharap or nakita na nagkataon na magkausap kami para mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Ibig sabihin no, na natalo ako dahil, okay, social media beef lang to. Talo ang taong kayang humarap ng personal pag may social media beef. Alam mo yun? So inisip ko, hayaan ko na, move on na lang ako. Natalo ako dun. Kasi ang gusto niya palabasin, kailangan kumagat ako sa pain. Feeling ko ganun eh. Kumagat ako ganito, tapos pagka kinompronta mo, alam mo yun, parang ganito na lang. Parang may bata na ikaw yung makulit, tapos ito yung tingin nilang mabait, tapos bigla kang kinutongan. Mismo. Pagkotong mo, bigla mo sinapak. Pag sapak mo, biglang tatakbo. O kaya sasapakin mo pa lang, biglang tatakbo. Hindi mo pa nasasapak, biglang magsusumbong. O kaya biglang ang tingin ng mga tao, ikaw yung masama. Diba? Tapos dadaanin ka sa Kasi wala naman akong ginagawa eh. Wala naman akong sinasabi sa'yo eh. So, sa akin, talo ko. Kasi ako kaya kong humarap. Papakita ako doon. Gusto ko malaman kung usapang lalaki gusto mo mangyari. Pero kung hindi talaga kaya, talo ko. So, parang feeling ko, kumagat ako sa pae niya sa social media. Mismo. Parang pag-usapan, hanggang umabot pa sa sunugan, nagulat ako bakit kailangan umabot ng sunugan yun, di ba? Kumbaga parang, kaya kinat ko kagad eh. Sabi ko, ba't sunugan? Personal na masyado eh. So, ako masyadong naging mainit yung ulo ko ng time na yun. And may mga nasabi ako dahil sa init ng ulo ko, pero hindi yung para sa publicity dahil hindi ko dapat gawin yun dahil doon na ako sa momentum ng karir ko na dapat hindi na ako nagsasalita ng mga ganon. Mismo. And sa ngayon is okay na ako. Para saan, tapos na yun. Simula nung pumunta ako at hindi siya umarap, okay na ako. Wala talaga. Alam ko na to. Sabi ko po siya, alam ko na to. Gawin ko lang yung sarili ko. So and then, nilet go ko na, binitawan ko na lahat ng galit ko, yung init ng ulo. And then gagawin ko ngayon sa karir ko. And kung ano man yun, tapos na. Una't huling sasabihin ko na to siguro sa ano mo. And kung ano man yun, gusto ko lang sabihin na good luck sa karir niya. And gusto ko rin sabihin sa kanya na isa ako sa mga rumispeto sa kanya pagdating sa music. At isa ako sa mga, alam mo yun,
umidolo rin sa kanya. Simula nung nagsisimula pa lang siya at sumuporta sa kanya. Mismo. And wala na sa akin yun, I'm good. Kung magkakaroon, hindi ko na kailangan na magkaroon ng pagkakataon para mag-usap kami o ano man. Pero wish him all the best. Yun lang, I'm good. Yun. So, ayun nga. So, kagaya ng sinabi ko kanina mga kasalut, yun nga. Originally si Bugoy ay tropa namin. Hindi lang talaga namin alam kung anong talagang nangyari, bakit ganun. Pero sa mga sinabi ni Price Tag, masasabi natin na talagang yung pinagmulan hindi naman ganun ka, alam mo yun, na dapat hindi na nangyari pero may gumawa ng bagay na dapat hindi ginawa, yung mga ganung bagay. So yun nga, kagaya ng sinabi ko dati, tol, si Bugoy ay isa sa mga taong pinakamababait sa eksena na nakilala namin dati. Ano sabi ko pa nun? Kung magkakaroon ng isang award na pang kay Bugoy lang, si Bugoy lang meron nun, di ba? Kasi hindi mo pwedeng awayin si Bugoy. Kasi nga napaka-chill lang na tao, ang bait na tao. Kaya in a snap bigla nagkaroon ng mafia shit, whatever. So parang nagkagulatan pero ano naman when it comes to sa marketing strategy niya, well, ang galing. Magaling. Solid. Kaso nga lang kasi minsan may mga bagay na hindi mo maiiwasan pag tinesting ka ng, alam mo yun, pag sinubukan ka na ibang tao. Mismo. Kasi, parang tayo, nung nagsisimula tayo ikaw fratman ka, ako gangster ako, na may mga ginagawang mali, illegal sa kalye, ganito, ganyan, no bullshit, pare. May mga taong magkukwento sa paligid natin o ano man mangyari na nangyari noong panahon na yun. Pero, ang magandang mangyayari kasi pagdating sa maturity mo as a person is yung from gangster to an artist, to a businessman, to a businessman. Alam mo yun? Ganun dapat yung hilera. Kasi ang gulo nun pagka from artist as a businessman tapos bigla ka magiging gangster na parang alam mo yun na from the hood ka bigla. Nakukuha mo. Ang hirap kasi nung stage natin na tayo, may mga hater, matatapang ba talaga yung mga yan, na hindi lang tayo naranasan din ng mga ibang artists. At alam nila tong sinasabi ko na parang susubukan ka. Tetesting ka nila kung talagang may magagawa ka sa mga sinasabi mo. So yun ang mahirap. At ang mahirap dyan, pag tinesting ka ng mga taong hindi iniisip yung sarili nila. Mismo. Na dumating na sa point na may anak ka na or okay ka na sa buhay, biglang may tumesting sa'yo o totoo ba sinasabi mo? Kasi hindi lahat nakakapag-isip ng tama. May mga iba dyan makitid ang utak, bigla kang tinesting, di tapos ka, in just a snap, tapos ang karir mo. Kaya yun din ang hirap sa industriya na to or sa musika na ginagalawan natin. Pero, syempre, kung may sapat kang gulang, laki ka sa kalye, at alam mo kung ano nangyayari, aware ka sa mga bagay na yun. Kaya mong galawan yun, tol.